So, kumusta mga ka-Noisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipino Noisy. So, ngayong araw, another update na naman tayo. Patungkol na naman uli ito sa Sabah at sa Pilipinas. So, Malaysia, Philippines about Sabah. So, this video ay mula ito kay Chan Reps. So, meron itong pamagat na pagbawi ng Pilipinas sa Sabah, tinutulan ng Malaysia at hinding-hindi isusuko. Nako, parang China the second pala to, ano? So, yun, I think ito na talaga yung tamang panahon min para bawiin din natin to kasi syempre, 'di ba? Ang sa Pilipinas ay sa Pilipinas. Ang kay Juan ay kay Juan, ang kay Pedro ang sa Pilipinas ay sa Pilipinas. So, yan, bago natin simulan dyan, rep, supportahan nyo yan. Tapos syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Filipino Noisy. So, yun, di na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka gawin pa ng China. Again, ang title ng video ito, Pagbawi ng Pilipinas sa Sabah, tinutulan ng Malaysia at hinding-hindi isusuko. Okay, tingnan na natin. So, John Reps, Filipino Noisy. So, like, comment, share, subscribe. Start. Tinutulan ng Malaysia ang isinumiting formal confirmation CB. Ulit lang ha. Mariing tinutulan ng Malaysia ang isinumiting formal confirmation CBID claim ng Pilipinas kaugnay sa pinag-aagawang teritoryo, ang Sabah. Kaya hiniling ng Malaysia sa UNCLCS na wag na umano nitong suriin o tanggapin ang isinumite ng Pilipinas. Bakit hindi susuruin? Lakas din ng amat sa. Dapat doon tayo mag-base sa katotohanan, hindi yung wag na natin suriin kasi amin na yun, something like that. Bakit sobrang triggered nila? Yun, Chan Reps. Support niya yan. Nagsumiti ang Pilipinas ng formal na kahilingan sa United Nations Commissions on the Limits of the Continental Shelf o UNCLCS upang kilalanin ito ang extent o lawak ng undersea continental shelf ng Pilipinas sa buong West Philippine Sea. Ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA, ang pagsusumite ng Pilipinas ng formal confirmation ng CBID claim noong June 15, 2024 ay isang hakbang upang lalong makamit ng ating bansa ang eksklusibong karapatan nito sa pag-exploit ng resources nito sa... Wait lang ha. Sobrang lapit lang din kasi ano. Grabe. Considered talaga yan as atin, min. Lapit lang eh. West Philippine Sea, partikular sa Western Palawan Province, territorial waters. Ayon sa DFA, isinagawa ang isang masusing sayantipikong pananaliksik ng National Mapping and Resource Information Authority bago pa makapagpasa ng CBID claim sa UNCLCS at hindi umanubiro ang ginawa ng DFA dahil 15 taon ang kanilang ginugol upang pag-aralan ang ipinasang CBID claim sa United 15 years? Grabe. So yun, sana yung WPS talaga, isunod din natin yun. Like ganyan, I think good start na yan, ano, na ipamukha din talaga natin sa Malaysia na mali sila ng some kind inaghawa ng territory. 'Di ba? Tapos yun, mas maganda nga kung if ever mas maunang makuha natin itong Malaysia. 'Di ba? Kasi parang nginginig na yung China. Nations body. Ipinaliwanag naman ng DFA na sa ilalim ng Article 76 ng United Nations Conventions on the Law of the Sea o UNCLOS, isang coastal state katulad ng Pilipinas ay may karapatang magtatag ng outer limits ng continental shelf nito. Subalit gaano nga ba kalawak ang undersea region kung saan hinahangad ng Pilipinas ang sovereign rights nito? Ayon sa DFA, ang seabed o subsoil na may mga submarine areas na umaabot ng lampas 200 nautical miles, subalit hindi lalagpas sa 350 nautical miles mula sa mga baseline. Wait lang ha, hindi ko tuloy na timing, wait lang. Balikan lang natin yung map. Seabed o subsoil na may mga submarine areas na umaabot ng lampas 200 nautical miles, subalit hindi lalagpas sa 350 nautical miles. Grabe no, if ever makuha natin yung Sabah, man, magiging ano na, maiiba na yung mapa ng Pilipinas. 'Di ba, kung titingnan natin yung mapa ng Pilipinas, parang ano siya Parang Jurassic siya na
yung creature ayun, dinosaur creature ata yun. 'Di ba? Tapos kapag makuha natin yung Saba, wala na, mag-iiba na yung itsura niya. Parang ano na, basta parang closed na itong sa ano, sa Palawan at itong sa may parting Mindanao, 'di ba? Grabe. Mula sa mga baseline ay kabilang sa undersea region na dapat ay may sovereign rights ang Pilipinas. Ang pagsukat ay nagsisimula sa baseline kung gaano kalawak, kaya't kabilang sa mga tinutukoy ng Pilipinas na sakop nito ay ang Spratly, ilang mga islands, islet, reef at atoll sa Western Palawan Province territorial waters. Naniniwala naman ng maraming political analyst na ang ginawang hakbang ng Pilipinas ay isa sa ating aksyon upang maprotektahan ng Pilipinas ang illegal na tendas line ng China sa halos buong West Philippine Sea. So, rinig nyo yun? Parang some kind, ano din siya? Parang, ano ba? So, palpal ba yung tamang word? Or parang, I think pwede nga yung ano yung tawag dyan. Banta ba? Hindi din bantay. Kalimutan ko yung word. Basta parang ano ba na, yung tendas line nyo ha, baka ano naman, dito sa may parting Saba, sa amin din to. Subalit, ang nasabing formal confirmation ng seabed claim ng ating bansa ay mariing tinutulan ng Malaysia. Giit pa ng Malaysia, ang extent ng underseabed continental shelf claim ng Pilipinas ay nagsimula daw sa baseline ng Sabah. Sa isang note verbal ng Malaysia Hindi ko talaga na timing Pasensya na talaga. Hindi ko nabasa yung ano tinutulan ng Malaysia. Giit pa ng Malaysia, ang extent ng underseabed continental shelf claim ng Pilipinas ay nagsimula daw sa baseline ng Sabah. Sa isang note yan, Malaysia's rejection of the Philippines submission. Pasensya na, mabagal ako magbasa ng subtitle. Verbal ng Malaysia Permanent Mission of the United Nations kay Secretary General Antonio Gutierrez noong June 27, sinabi ng Malaysia na kahit kailan ay hindi nito kinikilala ang pag-claim ng Pilipinas sa Sabah. Hiniling din ng Malaysia Of course, hindi nyo i-claim yan kasi umiral yung kaganiran nyo rin Parang nagiging second China na kayo Diba? Sa UNCLCS na wag na nitong suriin o tanggapin ang isinumite ng Pilipinas. Sinabi rin ng Malaysia na binabaliwala ng Pilipinas ang hindi mapag-aalinlangang soberanya ng Malaysia sa estado ng Sabah. Ikinatwiran pa ng Malaysian Permanent Mission na ang Sabah ang integral part ng Malaysia at kinikilala daw ito ng United Nations maging ang international community. Ang Sabah ay parte daw ng Malaysia simula pa nang itinatag ang Federation of Malaysia noong September 16, 1963. Argumento pa ng Malaysia, ang pag-angkin daw ng Pilipinas sa soberanya ng Sabah ay hindi naaayon sa Erdogan's obligation na kilalanin at itaguyod ang legitimate to self-determination ng mamamayan ng Sabah noong taong 1963. Wala pala to, mas matigas pa pala to sa hindi din siya mas matigas sa China Wala, tigas-tigasan lang din talaga. Binanggit din ni Hassan na baka mauwi ang Sabah dispute sa International Court. Subalit anya, ang Malaysia ay isang bansang may soberanya at walang sino man na maaring makapagsabi na ang ibang rehiyon nito ay kabilang sa bansa ng iba. Sinabi naman lakas ng trip na maghahamon dun sa International Court tapos kapag ka natalo, wala, iiyak. Parang China lang din. Kakainis yung mga gantong bansa amin. Ng dating Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. na hindi tatarikuran ng Pilipinas ang territorial claim nito sa Sabah. Yan ay kahit na may mga nag-alok na noon ng malaking halaga ng pera sa Pilipinas upang kalimutan na ang Sabah dispute. Para naman kay Philippine Permanent Representative to the United Nations, Antonio Lagdameo, ang aksyon na ginawa ng ating bansa ay maaaring makakapagpasigla sa estado na maipakita upang sundin ang mga proseso sa ilalim ng UNCLOS para sa maritime entitlements. Anya, ang seabed o subsoil ng ating bansa na saklaw ng UNCLOS ay may potensyal na resources na mapagkukunan at mapapakinabangan ng ating bansa at sa mga Ganoon naman talaga Sobrang dami naman talagang resources na pwedeng kunin sa Pilipinas. Kaya yung mga dayuhan talaga, laway na laway silang tingnan yung Pilipinas, Like ewan ko.
na kung tutuusin nga yung China, malaking bansa na nga yan eh. Pero bakit sobrang uhaw na uhaw pa rin siya sa resources ng ibang bansa? Especially ngayon, Pilipinas, sobrang liit lang, di ba? Ang inggit din eh. Susunod pang henerasyon. Mahalagang ipunto na ang girian ng Pilipinas at Malaysia tungkol sa kung sino ang may-ari ng Sabah ay kailangan ng isang long-term resolution at magsisimula lamang ito kung parehas bukas ang mga komunikasyon ng dalawang bansa upang pag-usapan ang isyu sa Sabah ngayong modernong panahon. At bilang isang mamamayang Malabo Pilipino, ano ang reaksyon mo mga kabayan? I-comment lamang po sa ibaba at huwag kalimutang pindutin ang like at mag-subscribe. So, yun lang naman mga kanoesis. Kita nyo naman yun. That video, mula yan kay Chanrep. So, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos, syempre, again, bago nyo iwan yung channel natin, huwag yun na rin kalimutang supportahan. Like, comment, share, subscribe na rin. So, kita nyo naman yun. Usaping Saba na naman tayo. No? Which is, nakakainis, nakakaasar lang kasi itong Malaysia nga, since may sinubmit nga yung Pilipinas, grabe, 15 years nilang in-study yan, men. Tapos, nung isubmit na parang pipigilan ng Malaysia na kesyo ganyan, wag na lang daw buklatin or wag nang ungkatin. Ano yun? Ano sila? Siniswerte? Bakit takot sila? Bakit takot sila na magkaalaman? Diba? Tapos ngayon, ang gulo din kasi parang naghahamon sila sa international court. Tapos, wala din eh. I think nga if ever na maidala natin yan sa international court tapos manalo tayo, wala na. Dalawang bansa na yung kakaharapin natin like China at Malaysia. Pero if ever magtagumpay talaga tayo, ang sarap eh. 'Di ba? Na parang ilalagay yan sa sa kasaysayan, sa history natin na minsan mga around year 2016, hindi 2000, pagpalagay na natin na nung era ni PBBM. Tapos itong sa Sabah din na yun, sinubukang bawiin ng Pilipinas yung mga teritoryong minsang inagaw. Tapos nagtagumpay sila. Ang sarap nung ganun, di ba? Yun yung talaga eh, like, yun yung dapat talaga ilagay dun sa libro, i-update yung libro, di ba? Na parang, nabawi natin siya in a modern times. Kasi nung unang panahon, nung binawi nga ng Pilipinas yung natin sa mga mula sa Amerikano, sa Spanish, 'di ba? Sa mga nananakop dito sa Pilipinas ay sobrang natin na tinitingnan natin yung kasaysayan natin ba or mga story natin na ganito pala yung Pilipinas Kasi ako nung elementary parang napapano din ako sa sarili ko ba na grabe na ang swerte pala natin na hindi tayo umabot ng World War II. Kasi yun nga grabe bayoneta daw. Yung pag dedidoin lahat ng tao na makita ng mga mananakop. 'Di ba? Luckily na lang talaga hindi tayo umabot doon. So same as ngayon na parang muli na naman siya nangyari na may nagtatangka na naman sa natin, sa bansa natin or sa mga teritoryo na dapat ay sa atin. Ang sarap sa feeling nun kapag talaga mabawi natin yan, men. Kung ganito yung edad mo or naabutan mo tong ganitong senaryo, parang may maikikwento ka sa mga apo mo ba na, ganyan, ganito, yung mga nangyayari sa Pilipinas dati. Diba? Di rin biro, men. Kita nyo naman natin na yung isang Coast Guard nga naputulan pa nga ng daliri, diba? Para lang ipaglaban yung WPS. Nagkaroon ng mga water cannons, diba? So yun lang, dasal-dasal lang din tayo na sana'y magtagumpay talaga yung gobyerno natin dyan, at sana'y makuha talaga natin yan. So yun lang naman, mga kanoisy. Kayo ano masasabi nyo dito? Comment down below. And then yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So again, hanggang dito na lang muna. Thank you so much for watching. Chanreps, Filipinoises. So yeah, like, comment, share, subscribe, Filipinoises.